Nangangailangan tayo nito na ito'y nagpapasigla sa atin, nagpapalakas, at the same time ay nagtutuwid talaga. Dahil yan naman ang ginagawa ng salita ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, ng pagkakasulat sa aklat ng 2 Timothy chapter 3, verse 17, ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway, sa pagpapabulaan sa maling aral, pagtutuwid sa ligong gawain o pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. So, napaka-useful talaga ng Word of God, mga kapatid. Kaya salamat na sa bawat pagsamba natin ay meron po tayong napagsasalo-salubang salita ng Diyos. Makibukas kayo sa aklat po ng Mateo. Isang pamilya na talata. Muli po natin tinignan na pinaniniwalaan ko na pwede tayong kausapin ito at patuloy na amulin na tayo manatiling nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hanggang ngayon ba, mga kapatid, tayo ay nakatindig pa rin sa pagtitiwala sa ating Panginoon, mga kapatid? Ito yung dapat po nating panghawakan. Amen. Matthew chapter 7, verse 24 hanggang verse 27. Ganito po nakasulat. Hallelujah. Sa Bible ang aking pong gamit. Mateo, kapitulo 7, ang talatay 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat tumirinig ng aking mga salita na ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At bumagpak ang ulan at bumaha at humihit ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak, sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Sandali po tayong manalangin bago tayo magpatuloy sa pag-aaral na ito. Yung natin ang ating mga ulo, paggalang salita ng ating Panginoon, o amang banal sa langit. Hindi po sa pangalan mo, Panginoon Jesus, sa kung lumalapit, ipinagtatagubidin sa iyo ang sandali ito na kami po mag-aaral ng iyong salita. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na patuloy na makatanggap ng mga kapahayagang galing sa iyo. Hindi lamang salitang nagmumula sa mikroponong ito ang kanilang marinig, kundi tinig mo, Panginoon. Magpalakas ka po sa bawat isa, maglagay ka po ng hamon. Ituwid mo kami sa mga bagay na dapat tuwid po sa amin. At ang dulo nito, ang aming inaasahan, pagpapala po sa aming buhay. Pagpalahay mo po ang mga nakakapakinig, kasubaybay, sa online. Kung mayroon po mga nakikinig, pagpalahin mo sila, Panginoon. Aking Diyos sa langit, tulungan mo ako bilang iyong tagapagsalita na nalalaman mo na ang kaya ko lang ay umasa at sumunod at magtiwala sa iyo. Salamat sa iyo po ang kapurihan at pasalamatan sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang ating Panginoong Jesus ang pinakamagaling na illustrator. Wala na pong iba. Siya na po yung pinakamagaling. Napakagaling ng paggamit niya ng mga illustrations sapagkat lahat ng ginamit niya ay may katotohanan, mga kapatid. Hindi lang basta isang kwento, kundi totoong nangyayari. Totoong ina-apply sa buhay ng mga tao. Ganyan ang ating Panginoon. At ang lahat ng mga ilustrasyon na ginamit ng ating Panginoon, ito po'y naghahatid ng kaunawaan. Ang talinghaga ng mag-aasik. May mensahe. Ang talinghaga ng butil ng mustasa. Marami siyang talinghaga kinamit. Ang talinghaga ng perlas, ang lambat. So, ang Panginoon ay gumagamit ng mga ilustrasyon, mga kapatid, na mayroong katotohanan at naghahatid ng kaunawaan. Sa ating teksto, inilarawan niya ang magiging hantungan ng mga relihiyoso lamang, subalit hindi totoong nakatanggap ng kaligtasan. Inilarawan niya ito. Ginamit ng Panginoon ang dalawang tao sa kanyang ilustrasyon upang ilarawan ang totoo at hindi totoo pagkilala sa Diyos o pananampalataya. Amen?
Hallelujah. Ang dalawang nagtayo ng bahay ay kumakatawan o nagre-represent ng kalagayan ng pananampalataya ng mga tao. Amen? Ang matalinong tao ay ang nakapakinig ng salita ng Diyos at ito ay kanyang tinutupad. Ang mangmang naman na tinutukoy dito sa ating tekstong binasa ay larawan ng mga taong they heard the word of God, pagkatapos nito, they ignored the word of God. Yung salita ng Diyos na kanilang napakinggan. Pakinggan lang, pero baliwala lang sa kanila matapos na marinig. No? Sa ating nabasa, na dumating ang masamang panahon, nawasak ang tahanan ng taong mangmang na nagtayo ng bahay sa buhangina. No? Kaya nais kong mangaral ngayong gabi sa paksang, let's build our lives on Christ and His Word. And His Word. Amen? Hallelujah. So, itayo natin matibay ang ating bahay kay Jesus at sa kanyang salita. Amen? Hallelujah. So, tingnan natin, hibayin lang natin ang talatang ito na ating binasa at ating titingnan. Una natin tingnan ang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So, naintindihan ko talaga ito mga kapatid. Isa ko na may testify sa inyo at alam ninyo na talagang ako yung manggagawa ng bahay. No? Sa biyaya at pabor ng Diyos, hindi ko na mabilang ang bahay na nagawa ko. Sabi yung iba, talaga? Oo, talaga. Naalalaman ko na lang na ginawa ko yan pag nadaanan ko. No, sa dami na nung nagawa kong bahay. Wala nung 16 years old ako. Hindi na nga ako nag-aral eh. Nagawa na lang ako nung nagawa ng bahay. No, sa dami nung nagawa ko, daan-daan na sa tulong bahay. Hindi ko na natandaan. Nakikita ko na lang pag nadadaanan ko. No? So, naintindihan ko na ang tamang pagtatayo ng bahay, nangangailangan ito ng matibay na pundasyon. Kaya, hindi mo masasabing puro maganda ang itsura ng bahay ay sadya ng matibay kung hindi naman talaga nabigyan ng halaga ang pundasyon ng isang bahay, wala yung kabuluhan. Pagdating ng masamang panahon, pwede yung mabiba. So, ang matalinong tao, nagtatayo ng kanyang bahay sa bato. No? Sa ibabaw ng bato, may pundasyon. Hallelujah. Alam natin spiritual na ibig sabihin ng bahay dito ay ang ating buhay. Ganon din ay ang ating pong pananampalataya. Na ito ay nararapat na nakabase walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Tama mga kapatid? Hallelujah. Sabi nga ng awit, chapter 28, verse 1, sa Bible ay may nakasulat, sa iyo, O Panginoon, awit 28, verse 1, tatawag ako, bato ko, o aking bato, huwag kang magpakabingi sa akin. Baka kung ikaw ay tumahimik sa akin, ako'y maging gaya nila na bumaba sa hukay. So sabi nga ng David, O Panginoon, tatawag ako sa iyo, ikaw ang aking bato. Napakalaga, meron tayong pundasyon ng ating buhay. Meron tayong bato. Pag sinabing bato, tumutukoy ito sa foundation. Pundasyon. Hallelujah. Ang Panginoon, ang ating bato. Siya ang ating sure foundation. Amen, mga kapatid? Siya yung tiyak. Siya yung sigurado pundasyon ng ating pong buhay. Sabi ng awit, chapter 62, verse 6 hanggang 7, kapitulo 62, talatang 6 hanggang 7. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya'y aking matayog na muog, hindi ako makikilos. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking kaluwalhatian. Ang malaking bato ng aking kalakasan at ang kanlungan ko'y nasa Diyos. Okay? So, huwag natin kalimutan, mga kapatid, ang ating Diyos, siya ang tangi nating malaking bato ng kaligtasan. O siyang pundasyon na dapat nating laging asahan. Amen? 1 Corinthians chapter 3, verse 11, sa inyong mga Biblia, nakasulat pa rin ng ganito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan o pundasyon, kundi ang nalalagay na
na ito'y si Kristo Jesus. Hallelujah. Siya yung ating pong foundation. Amen? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. At ang pundasyon natin na ito ay sigurado, mga kapatid. Amen? Kaya kung ang buhay mo ay nakatalaga kay Jesus, nakasandik sa Panginoon, siguradong buhay yan. Buhay mo'y nasasakop ng kalooban ng Panginoon, matibay ang buhay niya. Mga kapatid. Amen? Kaya panatilihin po natin na tayo'y nasa matibay ang pundasyon, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang pundasyon natin ay sigurado. 2 Timothy chapter 2, verse 19, nakasulat ay ganito, ngayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. No? So, nakikilala ng Panginoon ang mga sa Kanya at lumayo sa kaliguan ang bawat isa na sumasambit ng pangalan ng Panginoon. So yung word dito, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ay ang Diyos. No? So mga kapatid, siguraduhin po natin na ang ating mga buhay pananampalataya ay itinatayo natin sa pundasyong ito. Walang iba kundi kay Kristo. Kaya wala tayong ibang bukang bibig kundi Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Wala tayong ipinagmamalaki kundi ang Panginoon. Amen? Kung mayroon man tayong pagkakataon na nagmamalaki, ay ang pinagmamalaki natin ay ang gawa ng Diyos. Amen? Hindi ang gawa natin, hindi ang gawa ng fellowship, hindi ang church na ito na ating kinabibilangan, bagamat maganda na tayo kabilang dito. Amen? Pero wala tayong ibang itinataas kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating matibay na pundasyon, mga kapatid. Siya yung ating pong kinikilala sa ating pong mga buhay. Kaya siguraduhin natin na ang ating buhay pananampalataya nakatayo talaga kay Kristo. Hindi sa kung kanino lang. No? Hallelujah. Mga kapatid, buo pa ba ang ating pagtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas? Amen. Buo pa ba? Hallelujah. Itinatayo pa ba natin ang ating mga buhay pananampalataya sa Kanyang mga salita? So, tandaan po natin, dumarating talaga ang mga bagyo ng buhay upang subukin ang pagkakatayo ng ating mga bahay kung ito nga ay matibay. No? Dumarating talaga yan. No? At kapag ang bahay ay nakatayo sa strong foundation, hindi ito maigigiba ng bagyo. No? Ito mga kapatid ay larawan ng ating mga buhay pananampalataya na dahil sa Panginoong Hesus tayo totoong nagtitiwala, dumaan man ang mga bagyo ng buhay, mga pagsubok, mananatili tayong nagtitiwala at maglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Yun po yung nakatayo sa ibabaw ng bato. Maaaring maranasan natin na tayo inuuga. Totoo yun. Di ka makakaiwas doon. No? Dahil nandito tayo sa buhay na maraming bagyo ng pagsubok. Mararanasan natin na tayo inuuga, niyayanig. Subalit dahil nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi ka aayaw sa paglilingkod. Hindi ka lalayo sa Panginoon. Hahanapin mo pa rin ang Panginoon kahit na maraming bagyo pa ang dumating. Kahit may mga pagsubok man na kinakaharap, hahanapin mo pa rin ang Panginoon. Amen? Amen ko kayo. Yun yung buhay mo. Alam mo na doon ka nakatayo. Amen? Hallelujah. Pangalawa, ngayong gabi, tingnan natin sa Matthew chapter 7, verse 26, nakasulat ay ganito, at ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, at hindi ginaganap ay matutulad sa isang tao ng namangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhangin. Una, tinignan natin ang matalinong tao nagtatayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Pangalawa, tingnan natin, the foolish man built his house on the sand. Doon sa buhangin na nagtatayo ng bahay, wala siyang pakialam sa pundasyon. Basta lang gusto niya magtayo, makita may nakatayo. Pero wala siyang kaisipan o pagpapalaga sa pinagtatayuan. Larawan po yan ng napakaraming mga tao na basta lang nagsasabing sila sa Diyos. Di naman, sila rin naman ay naglilingkod sa Panginoon, pero wala namang buhay na nakatalaga sa Diyos. Nagtatayo ng bahay sa buhangin. So, kaya pag tinamaan sila ng mga bagyo ng buhay, hindi nila alam kung paano titindig. Wala silang kakayanang tumindig. Kasi nga, walang pundasyon. Walang pundasyon.
tumutukoy itong mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhangin, sa buhanginan. Tumutukoy ito sa mga tagapakinig ng salita ng Diyos, subalit binabaliwala lamang nila ito. Napapakinggan nila ang tungkol sa Panginoon, nakakarinig sila ng hamon, pero baliwala lang sa kanila. No? May mga bagay na dapat i-apply sa buhay, pero hindi nila ina-apply. Narinig lang nila. Para bang dumaan, sabi, salitain ng mga magulang, dumaan sa kabilang tainga, lumusot lang sa kabila. Nawala ng epekto sa kanyang buhay. Ganito ito yung mga nagtatayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Hindi talaga nila totoong ipinagkatiwala sa Panginoon ang kanilang mga buhay. Hindi talaga si Kristo ang pundasyon ng kanilang pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, maraming uri ng pundasyon ang pinipiling tayuan ng tao. Subalit wala nang pinakamatibay kundi ang ating Panginoon. Amen? Marami ang pinipili nilang pundasyon ay ang pera, kayamanan, no? Well, yun yung kanilang foundation, no? Marami ang pinipili nilang pundasyon ay ang mga kasiyahan ng mundo. Wisyo. Yan ang kanilang pinipiling pundasyon, kaya doon sila nakalindig. No? Marami ang pinipili nilang pundasyon ay ang mga papuri ng mga tao. Praises of people sa kanilang paligid. So, yun sila'y kinikilala, hinihingaan, nire-respeto, ginagana. Pero kung yun lang ang pundasyon ng tao sa kanyang buhay, napakarupok na pundasyon ito. Napakahinang pundasyon ito. And ito'y larawan ng buhanginan. Kapatid. Kaya marami rin ang hindi nakakapanatili sa Panginoon sapagkat mali at walang tibay ang kanilang pundasyon. Kaya di sila nakakapanatili. Naglilingkod lamang ang iba sa Diyos dahil sa mga pagpapala. Kaya pag hindi sila yumaya, pag hindi sila pinayaman ng Diyos, no? Maayaw na sila, madali silang nawawala. Kasi doon lang nakasinto eh. Yun ang pundasyon nila. Kung bakit naglilingkod lang iba, tumatawag sa Diyos para lang sila ipagpalain. Ang Diyos naman talaga yung nagpapala, pero napakahina ng pananaw natin kung ang dahilan lang ng ating paglilingkod sa Diyos ay para lang tayo payamanin o tayo lang ay magkaroon ng mga bagay sa mundo ito. Mahinang pundasyon niya mga kapatid. Amen? Pag hindi ka dumating, paano na? Di aayaw na kung hindi ka pagpalain. No? Sabi yun, Diyos ay pagpapala. Bakit ang ngayon? No? Ito pa rin ako. Isang kahit, isang tupa. Okay lang yun. Kapatid, kung yun talaga ang yung tayong bagay na pinapahintulot ng Diyos sa atin, okay lang yun. Kung tama ang ating pundasyon. Pero kung hindi tama ang pundasyon, maghihirap pa rin ako hanggang ngayon. Hindi totoo ang Diyos. No? Hallelujah. Mapalat ka pa nga pag isang kahit, isang tuka eh. Yung iba nga eh, tatlong kahit, isang tuka eh. No? Nakatatlong kahit na salang tutuka. Amen? Hallelujah. Pero, hallelujah, mayroon talagang mga ganun. Ang pundasyon lang ng pagsunod sa Diyos ay para lang sila ipagpalain. So, pag walang pagpapala, ayaw na sila. No? Madali silang nawawala. Ang iba ay dahil lamang sa mga kasiyahan. Kaya sila'y tumatalo at nagpapatuloy kasi masaya sa church. Lagi may awitan. Pero kapag may mga sitwasyon na hindi na masaya, kapag dumadaan ang problema, suko na sila. Maayaw na sila. Kasi yun lang ang pundasyon nila. No, kapag lagi nakaririnig ng mga, yung iba naman kapag lagi nakaririnig ng mga salitang papuri sa kanila, masigla sila. Pero kapag nakakapakinig na ng mga pagtutuwid, di na nila kaya. Ayaw na nila, kaya nawawala na sila. Napakarupok ng pundasyon ng ganitong mananampalataya. Amen? Ang gusto lang nila ay marinig ang na sila'y pinupuri, lagi na lang tinataas. Pero pag itinutuwid na, wala na, ayaw na nila. Amen? Marupok na pundasyon, mga kapatid.
Marami ang mabilis na nawawala at napapabayaan ang kanilang spiritual life sapagkat mali ang pundasyon. Amen? Kaya ngayong gabi, paano, saan, at kanino mo talaga itinatayo ang iyong bahay? Yun yung tanong na dapat ay sinisigurado natin sa ating puso ang sagot. Amen? Hallelujah. Ikaw ang makakasagot niya. Alam mo sa iyong sarili yan dapat. Ibitiyak natin. Mananatili kaya itong nakatayo kahit na may dumarating na bagyo ng pagsubok? No? Sabi ng ilustrasyon ng Panginoon, ang bahay na natayo sa buhanginan kapag tinamaan ng bagyo, nawawasak. Hallelujah. Kaya dapat sigurado tayo na sa bato talaga tayo nakatayo. Ang batong ito yung ating Panginoon, mga kapatid. Amen. So tingnan natin, mga kapatid, sa pangatlong bahagi, what made the difference? Ano ang kanilang pagkakaiba, no, ng dalawang ito? Parihas ang pagkakagawa ng bahay, parihas ang tumamang ulan at baha, parihong tinamaan ng malakas na hangin, subalit ang isa ay nagiba, nawasak, at ang isa ay nanatiling nakatayo. The difference was in the foundations. Hallelujah. Ang nakatayo sa bato ay nananatili nakatayo, at ang natayo sa buhanginan ay nawasak. Mga kapatid, napakahalaga na lagi nating tinitiyak na si Jesus nga ang pundasyon ng ating mga buhay na nananampalataya. Amen? Si Jesus ang dahilan bakit tayo narito. Amen, mga kapatid? Hindi dahil sa tayo na imbitahan, hindi lamang dahil gusto natin na masabi natin na tayo sa Diyos, hindi lamang na makarinig tayo ng mga awit o gusto natin makipahati na. Hindi. Si Jesus talagang dahilan kaya tayo nandito. Hallelujah. Si Jesus ang ating pundasyon. Nakatayo tayo sa bato. Hallelujah. Marami ang nawala sa paglilingkod, mga kapatid. Tumigil umayaw dahil sa hindi naging tama ang motibo ng paglilingkod. Marami ang tumigil dahil di nila kinaya ang mga atake ng kaaway sa kanilang mga buhay. Marami ang nawala ng katatagan nang dumating ang mga bagyo ng pagsubok. Ang katotohanan sa likod nito, hindi talaga si Kristo ang kanilang naging pundasyon. Dahil tiyak ang sinabi ng Panginoon, kung nakatayo ka sa kalooban ni Kristo, siya ang pundasyon ng buhay mo, kahit na may bagyo, makakapagpatuloy ka pa. Kahit na daanan ka ng baha na tila kayo pinapatigil, pinapaayaw, pinigilan ka na, pero magpapatuloy ka pa rin. Tatayo at tatayo ka dahil si Kristo ang iyong pundasyon. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, itong isang katotohanan na dapat nating maunawaan. Storms come to all. Dadating talaga. Lahat tayo babagyuin. Kahit tayo pa ay araw-araw na si Jets. Tatakas pa pa rin ang bagyo. Hindi mo may iwasan yan. No? Mararanasan talaga. Amen? At ito ang hamon sa ating lahat. Itayo lang natin ang ating mga buhay kay Kristo at sa Kanyang salita. Nasa Kanya ang tibay, nasa Panginoon ang pagtatagumpay. Amen. Pag tama ang pundasyon, ay matibay tayo. Tayo sa ating Panginoon. Daanan ka ng problema ng pagsubok, makakapanatili ka. Dahil tama ang iyong pundasyon sa Jesus. Kaya si Jesus lang ang ating tunay na pinagtitiwalaan sa ating mga pananalita, sa ating pamumuhay, lifestyle. Ang ginagawa natin ay para malan si Jesus. Itaas si Jesus. Hallelujah. Kaya ang tanong na ating pong laging siguraduhin ang sagot, kanino mo itinatayo ang buhay mo? Dapat kay Kristo ang pati. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Dahil simplisahan lang ang ating pong napakinggan, subalit ito po ay tunay na nagpapaalala, nagtuturo sa atin, naglalagay ng hamon. Hallelujah. Tiyakin natin si Kristo nga ang ating pundasyon. Liko natin ating mga ulo sa ilang sandali. Hallelujah. Huwag ka na magtaka kung ikay may mga problema, kung ikay may mga pagsubok na pinagdaraanan. Huwag ka na magtaka dahil nandyan talaga yan, dumarating talaga sa lahat. Kahit na nga ikaw ay tapat sa Panginoon, dadaanan pa rin ang bagyo ang buhay mo. Ang kaibahan lang,
makakapanatili ka. Makakatuloy ka. Makakapagpatuloy ka pa rin. Kahit na gaano na karami ang dumaan na malalakas na hangin sa buhay mo, makakapagpatuloy ka pa rin. Hallelujah. Dahil tama ang iyong pundasyon. Siya yung ating strong foundation, si Jesus. Kaya nga, mga kapatid, ilagak lang natin ang ating pagtitiwala kay Jesus. Lagi lang tayo sumandig sa Kanya. Lagi lang tayo pasakop sa kalooban niya. Hallelujah. Matibay ang ating puntindig sa ating Panginoon. Hallelujah. Ngayong gabi, hindi ko alam kung paano tayo pinaalalahanan nito, kung paano tayo hinamon nito, kung paano tayo kinausap ng mga mensahe nito. Pero kung meron kang naisabihin sa Panginoon, ayon sa konviksyon na iyong nararamdaman, meron pong altar na pwede tayong puntahan, bukas ang altar, upang ang bawat isa sa atin ay malayang makipag-usap sa ating Panginoon. Hallelujah. Makakalapit po tayo sa unahan. Hallelujah. Ano ang gusto mong sabihin sa ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo sa Diyos. Amen. Hallelujah. Nakita mo ba ang buhay mo ay nasa ibabaw ng bato na walang iba kundi si Kristo? Ipagpasalamat natin ito sa Panginoon na dahil nga tama ang ating pundasyon, eto, nakakapagpatuloy pa rin tayo. Kahit na ang dami ng problema, ang dami ng bagyo at dumaan sa buhay mo, narito ka pa rin sa harapan ng Panginoon. Sinisikap mo pa rin lumapit sa Diyos. Katunayan yan, ebidensya yan ng pagtayo tulad ng bahay na nanatiling nakatayo. Alam natin na walang kabuluhan kung sa ibang mga bagay natin itatayo ang ating mga buhay. Alam natin na marupok kung iba ang gagawin natin pundasyon ng ating buhay. Kaya tama lamang kay Jesus tayo sumandig. Kay Jesus tayo lumari. Siya yung ating laging pagtiwalaan ng ating mga buhay. Hallelujah. Panginoon, ngayon pong gabi, narito kami na nagpapasalamat sa iyo. Kasama kong aking mga kapatid. Lord, salamat Panginoon na tinuruan mo kami kung kanino kami dapat na lumapit at walang ibang hindi sa iyo. Tinuruan mo kami kung anong pundasyon ang dapat namin pagtayuan ng aming buhay pananampalataya. Hindi walang iba kundi ang kalooban mo lamang. Tinuruan mo kami kung sino lamang ang dapat namin kilalanin at ila sa aming buhay. Hindi walang iba kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na kami makapanatili sa iyong kalooban, Panginoon. Bless mo ang aking mga kapatid. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga pagsubok, bagyo ng buhay, Panginoon. Tulungan mo kami na manatiling matatag. Lord, nananangan, nakasandig sa iyo, umaasa sa iyo. Panginoon, ang pangyarihan mo'y bumakod sa bawat isa. Panginoon, tulungan mo kami sa patuloy po namin paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bless mo ang aming mga buhay. Hallelujah. Habang lumalapit ang mga manunugtog, mga awit. Hallelujah. Awit tayo minsan pa sa Panginoon. Hallelujah. Diyos, sa laging pagpalain mo kami. Hallelujah. Hallelujah. Tapos natin umawit sa Panginoon. Pupunin natin siya. Tayo natin tumayo. Amen. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayong gabi, ikaw ang aming kanlungan. Hallelujah. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang ating kanlungan. Wala namang iba. Hallelujah. Amen. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming kanlungan. Oh Diyos. Hallelujah. Buong pagtitiwala, awitan natin ito sa Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming kanlungan. Sa panganin kami ay iyong inatan. Ang iyong kapangyarihan. Kami ay doon mananahan. Ikaw lamang o Diyos aming sasambahin. Banal mo
Panginoon. Buhay namin ay para lang sa iyo. Minsan pa ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming kanlungan sa panganib, sa panganib. Gabi ay iyong ingatan, ang iyong kapangyarihan. Kami ay sa'yo mananahan. Ikaw lamang, O Diyos, aming sasambahin. Banal mong salita ay aming susundin. Ikaw lamang, O Diyos, aming Panginoon. Buhay namin ay para lang sa iyo. Buhay namin ay para lang sa iyo. Purihin natin sa namin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lord, iwalatin ka para nalagyan ang aming ginawang buhay, Panginoon. Salamat, ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming strong foundation, Panginoon. Lord, kahit na buhay sa mundong ito ay may mga pagsubok, may mga problema, may suliranin, hindi ko kami lubos na mangangamba sapagkat ikaw po ay aming kasama. Ang aming fundasyon, ang aming pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos sa langit, maraming salamat sa kabutihan mo. Diyos, ang hindi ko po nagawa, hindi ko nasabi. Muli, dalangin ko ikaw na po magpuno sa buhay ng aking mga kapatid. Lalabas kami sa gusaling ito, Panginoon. Puno kami ng pagtitiwala sa iyo. Iaasa namin sa iyo ang lahat sa aming buhay, Panginoon. At patuloy namin kasasabikan ang mga pagkilos mo pa ay paparanas mo sa amin. Bless mo ang aking mga kapatid at lain po nila ang pagpapalang sumasagana sa kanila. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po, kapatid. Hallelujah. Mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. At muli,